diferensya sa ARMM, iba ang batayan ni Father Jun sa pagbibigay ng marka. Hindi sa bilang ng proyektong naipatupad, kundi ang mas matimbang sa kanya ay kung may epekto o naramdaman ba ng mga residente ang mga naipatupad na proyekto. Ang measurement na ginamit ko yung number one, nagkaroon ba ng improvement yung poverty level sa Autonomous Region in Muslim Mindanao. Maaari katulad na Republika ng Pilipinas natin yan Marami tayong mga economic growth phenomenal, pero yung mga mahihirap hindi naapektuhan. Na ibig sabihin yung yaman nandun lamang sa ilan. Tinatanong ko lang, baka ganun din sa Autonomous Region sa ating mga ginagawa, samantalang ating mga constituency ay hindi naapektuhan. Kaya ang unang basyanan, at ngayon tinatanggap na rin ng governor, kaya tinatanong niya kanyang mga secretary, ano ba ang direct impact nito sa constituency nating mga mahihirap? Walang masamang intensyon si Father Jun sa ilan sa kanyang puna sa pamamalakad ng Hataman Administration, kundi ang nais lamang ni Father Jun Mercado na maisaayos ang lahat at maramdaman ng taong bayan ang serbisyo ng pamahalaan. Ang gusto ko lang na yung pamamalakad ng ARM nadadaman ng mga tao. Ultimately, yung mga tao ang magdedetermine yan hindi yung mga sekretary, yung mga empleyado ng ARM. Diba? Dapat ang mag-determine yan yung mga mamamayan ng Autonomous Region, lalo ng mga nasa barangay, nasa mga liblib na mga poblasyon, at nasa mga probinsya. Kasi madali tayo mag-enumerate ng accomplishment diba? Kahit sa national government, madali naman mag-improve, mag-enumerate. Pero ang tunay na test niyan ay sa mga tao na ating constituency ba, nagkaroon ba ng improvement ng quality ng kanilang pamumuhay, Sinabi ni Father Jun Mercado na siya nagpapasalamat kay ARMM Governor Mujib Ataman dahil bukas ang gobernador sa anumang puna, suwesyon o rekomendasyon sa kanyang administrasyon. Isang pagpapatunay umano ng open governance at nabibigyan ng pagkakataon ng publiko na maihayag ang kanilang saloobin.